So mapagpalang araw po sa ating lahat and welcome po to our 365 Daily Devotion. At ngayon po pag-uusapan po natin is patungkol po ulit sa paano lumalim sa Biblia. So special series po, number 4 out of 10. Ito po patungkol po sa Covenant of Grace. So the Covenant of Grace is the unilateral agreement between God and His people in which He promised eternal life and salvation, not based on human obedience, but on grace through faith in Jesus Christ, who fulfilled the righteousness required by God. So yun po yung sabi po sa concept po natin patungkol po sa Covenant of Grace. Ulit nga po, pag sinabi po natin covenant, ito po ay kasunduan po. So, sabi po sa ating Bible reading, dito po sa Genesis chapter 3 verse 15, "And I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her. He will crush your head, and you will strike his heel." Ito ba po sabi sa Tagalog? "Kayong babae aking pag-aawayin, binhimo't binhi niya'y lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo, at sa kanya'y ikaw ang tutuklaw." So yun po yung sabi po sa ating Bible reading po, no, sa napakalalim po ng ibig sabihin po dun po ng ating Panginoon Diyos. And now tayo po dumako po sa ating teaching po. Una po, Christ is the mediator of the covenant of grace. So yung ating Panginoon po, ang ating Panginoon Diyos daw po is siya po yung mediator pagdating po sa covenant po, pagdating po sa kasunduan po ng grace, kung ano man po yung gusto po ng ating Panginoon Diyos. So nakadepende po yun sa ating Panginoon Diyos at sa kanyang kasunduan po sa Kanya at sa Kanyang tao po sa pamamagitan po ng grace. And now, pangalawang katanungan naman po, Christ's perfect obedience satisfies the standard. So, yung ating Panginoon Diyos, si Christ daw po, o yung ating Panginoong Diyos, is siya po yung perfect obedience po, kung saan po siya po yung pinaka-the best role model po pagdating po sa perfect standard po ng obedience na nasasatisfy po. So, ang ating Panginoon Diyos daw po is nasa Kanya na po lahat po na pagdating po sa lahat po ng aspeto, kasi ang ating Panginoon Diyos po is perfect po. Wala pong kamalian ang ating Panginoon Diyos po kahit isa. Hindi po siya nagkamali kahit siya po ay nagkatawan tao po at namuhay po dito sa mundong ibabaw. Bagkus, ang ating Panginoon Diyos po is a perfect obedience po pagdating po sa Kanyang Ama. Pangatlong katanungan po, Christ offers eternal life through faith in Him. So, ito po yung pinakamagandang regalo po na binigay po ng ating Panginoon Diyos, no? Na nag-offer po siya dun sa mga tao ng eternal life. So, pag sinabi po natin eternal life, ito po yung buhay na walang hanggan. So, eternal life through faith on Him. So, makakamit lang daw po natin ang eternal life or buhay na walang hanggan sa pamamagitan po ng pananampalataya or paniniwala po sa ating Panginoon Diyos. We have to faith in our Christ 100% fully faith with heart po, then we can achieve our eternal life po pagdating po sa kabilang buhay. So yun lamang po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa pakikinig and see you po bukas para po sa ating daily devotion.